RU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:09. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagulana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat mga higala, maayong hapon kaninyong tanan o akong gilauman nga maayo ang kahapon human sa kusog-kusog nga pagbundak sa uwan kaganina. Katawanan kaayo kay gabalita ko sa weather report sa Pag-asa ganin ang buntag. Wa mga ni mahisguti ang kadaot sa panahon sa Mindanao, not even in the Visayas region. Pero pag humana ko o news na tumagurasa sa programang Pulso, nihagsa ang kusog nga pagbundak sa awan. Grabe, no? Murag joke only ba? Nga usahay makatuo ta, dili sab kay muna nga mayong dagat sa panahon pero ang epekto daotan. Anyway, may nagani kay wa na magdaot ang panahon nag-uul ko kay magbaha na pod ang pipila ka palibot din sa atong syudad. Kaso og taas-taas ang pagbundak sa awan. Subli ba hapon? Karon nga po na, nagantag mga iskutanan ng importante. Ang usan ini nga, I hope din ako malimtan, kining among nalakbitan ni John, ni Ultra John, kining may tungod sa kaso nga criminal o niya dahil pag-file o damages, no? Among naisgutan ni kay doon na may suod nga kuan kining hingtungdan, nga ingon siya nga abi nako og amida mo na humana ang kaso, nagpadayon pagyapon ang kaso hangtod di karong mga panahon na. So nag-ingon si John nga nagpadayon pa ba di kuno kaso ni kuan Juan de la Cruz, sir nako mo ba abi nako man na atong istoryahan na to ni karon taod ang maong hitabo or kaso so sa among mga suod usab natay internet na to. Wa man diri lagi mo kan bitanaw na ko pangitaw nako murag maonan siguro ni be okay aron nga makaplastar ang mga pangutana gikan sa atong mga suki nato nga mga tigpaminaw kadto lang ha ato ning klaruhon kay mura og wala nako mao na ni daan palagi ko mao na ni di man mautong ganin ang gituplok-tuplok na ko, mida. Okay. Kung tagaan pa may panahon, among isgutan, ang usa ka balaod nga, kung magsumbong ka sa kasong kriminal, automatic ba nga ikaw makaklaim og damnus? So, ato nang i-define og maayo, ato nang i-explikar diha kaninyo kay naamangoy mga pautana may tungod na ini. Kay ang primero pautanan nini, kinsa may mag-prosecute sa mga kasong kriminal. So, ang tubag na ang prosecutor. Di ba? Initial na ang dugang mga detalye kung na ay igo nga panahon, yung kaso og mahurot-hurot ang atong pagtagad sa ipadangat nga pangutana gikan sa atong mga suking tigpaminaw, doon ay dako nga posibilidad amo kining ma-take up may skutan ta dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon.
Bueno, dito maglangan ang unang pangutana ang atong hatagan og pagtagad karong hapuna mao ning usa ka pangutana gikan sa usa sa atong mga suki, no, nga nagapadangat sa iyahang pangutana dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa si Mekin sa una. Ang una mao si Junjun Makas. Milagro nga sayos Junjun. Niya ang pangutana, Noda Veritas, hi Sir Frank. Hi Sir Frank na gaawas-awas ang kagwapo. Grabe kayo no, makaihi masabtan ning imo istorya John. Kining gamay na mo nga tindahan nga bag-o lang gitukod, gamay ra ni kalugas tinda. Need pa ba namo ni kuhaan og permit basta basta bagag may unsa man basta ba gagmay na tindahan inspeksyonon pa dani sa munisipyo. Di na kinanglan ang dunay jurisdiction nini ginagmay ginagmay mao ang barangay mismo. So dito ka magkuha og clearance sa barangay, mga ika og permit o gusto sila mag-inspeksyon, makita man nila nga ang imong display nga tinapa tulor ka buok, nya display nimo sa kape 5 ka buok, unya ang display nimo sa asukar nga mura kadaghan lang usa ka tugos nga kutsara 7 ka buok, na di magin na siguro angayan pang ato na ipasa diya sa munisipyo. Within the barangay level, pwede ka mananghid o maglukat ka og business permit. So dili malisod para kanimo. Pero kung ang inyong capitalization mabot na og mga 50,000 up, pwede na dayon ka na ipaagi diha mismo sa municipal government diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Ingon lang na ang procedure. Alright, John, salamat kay John sa imong pangutana. Asa dapit yun kay basig mahapit ko ba palit kong bitsin. Kaya usahay gakalimot ko. Mao nang resulta, siging ka og bitsin. Nang makalimot ka. Uy, kuan ron Game 7 sa San Miguel og sa kuan. Hinebra San Miguel. O Game 7. Sus, ako'y gikulbaan. Ambot kini mga players, so ba ni sila kulbae? Ako'y gikulbaan kay panatik ko magugugod ko sa San Miguel. Oo, ay bata pa ko, black and white pa mga TV kan adto part. Galaban ako sa team nga San Miguel. O mag-usap-usap lang pangalan na mahimong Magnolia, mahimong Royal True Orange, na mahimong Sprite. Amot ka kanumduman ba na ninyo? Pero ang genetic name yun na San Miguel Beer. So karon San Miguel ang ilahang team. Ang mga maing laki nga mga player na adya pod sa San Miguel bo nagkakadaog lugar sila. Karon Game 7, murag alas 7:30 siguro. Ako nuna din lang siguro kumutanaw kay di malason ang San Miguel umutanaw ko. O mo gini ako nga kuan, tinuhuan. Mapilde, kaulit maglabog 20 kapin. Ma-overtical lang yapon. Binuang. Dako yung tinunto. So John, salamat kay John sa imong pangutana. Diha ni sa barangay. Bahala na sa barangay o ilabang inspeksyon nun, total makita man nila. Makita man na nila. Gikan ni Suroy ni Libs. Noda Veritas, Sir Frank, about sa termination sa trabaho sa kompanya. Unsay kalainan sa just cause o sa authorized cause. Kung termination sa usa ka empleyado, kini nagpasabot nga just cause kini siya na ay serious misconduct or grave misconduct nga gibuhat sa empleyado nga mo'y naghatag og rason nga siya i-terminate sa iyang pagka-empleyado sa maong kompanya. Pero nag-require ang balaod nga kinanglan nga naa kini siya due process. Di na ito malimtan. Naagi kini siya due process. Aron sa ingon nga kung naay due process, mag-explain man siya nga nung ingon na angay siya nga i-terminate. Mag-explicar siya. No? Kadong iyang explanation, matagaan nagpanahon,
whether the management is happy, satisfied with the explanation or not, dili na to mapugnan ang decision sa management. Basta kay ato nang nag-comply ang due process. So therefore, gumikan sa seriousness sa misconduct or offense nga gihimo sa mga empleyado, mag-decide ang management nga terminated siya. Pero ang termination na ay monetary pod nga inunta sort of dili man ingon mura og sort of separation. Ang requirements na sa termination at least 15 days for every month. On pila ka kakuan 15 days of a month for every year of service, mora na ang bayran sa maong nga kompanya. Naay mga panahon nga matangtang kagayod sa imong pagpanarbaho sa authorized cause. Katong serious misconduct, just cause kato. Ang authorized cause, mention ka mag-authorized cause, nasisin yung kukoda. Nag-mention ka man og authorized cause. Ang buti pasabot na ang kompanya mao ay nag-decider nga walaon mo, i-terminate ka mo. Ang just cause, it is the fault always of the employees that prompted the management to decide terminating your services. So, direta sa authorized cause. Alright. Ang usa sa mga example sa authorized cause nga pwede ka mo mabayaran, 15 days for of a month for every year of service. For example, retrenchment. So, i-terminate ka na lang kay ang trabaho nga gatrabaho ni Pedro, imupod ka na nga trabaho. Gasubra na silbi, so gi-retrench ka. Gi-retrench ka. Redundancy. Maulagyapon nga duty or function na gumikan sa kaalakansi sa pag-operate sa kompanya. Ang imong posisyon usab, gitrabaho dito sa lain, redundant ka na hinuon. Usa na sa mga grounds sa authorized cause nga pwedeng i-terminate ang imuhang pagpanarbaho sa kompanya. Authorized meaning decision na is management. Ang lain nga rason nga pwede kang i-terminate ang imuhang pagpanarbaho, installation of the labor or the dili labor kundi saving device, labor saving device, installation of the labor saving device. Usa po na sa mga rason. Ang example na sa installation of the labor saving device, panalitan. Kanato ka trabaho ka, palapala lang imong trabaho. Palapala. By acquiring a certain high-end equipment nga dili na magpalapala, automatic na gagamit na og machine. Imbis nga trabahoon manumano sa usa ka tawo, makina na yung magatrabaho. So that amounts to installation of the labor saving device. Kung naa ka na present na sa usa ka kompanya, usa ka na sa mga authorized cause nga tugutan ka sa dole nga i-terminate nimo ang maong empleyado. Pero mo lagi na atay obligasyon, na atay bayronon. Unya, ang lain nga requisitos na di nimo malimtan nga at least naman usa ka buwan paybaon nimo ang dole, ang Department of Labor and Employment, nga mag-terminate ka sa imong mga empleyado. So, maula na siya. Kung naa na sila ang mga gipang bat-bat ako dili palang dugay, mao ni sila ang mga authorized cause. Ang just cause,
kanang grave misconduct or serious misconduct, attempting the life sa mga employers, no? Ang ilang mga immediate members sa family naghurbintado ka, gusto nimong patyon, na kagana ay ba kanimo patrabuon ka lang gyapon nga gusto nimong patyon imong amo. And that is a serious misconduct. Di ba? So i-terminate ka. Na gusto man lagi dili gubot ang Department of Labor, ang gusto nila nga paminaw na to ang side sa empleyado, part of the due process, unya dili na to mapugnan kung unong sa decision sa employer. After reading the explanation, part of the due process. So mula na siya, no? Suroy, kinsa man to, si Suroy na Libs? Oo. Ganong familiar man nimo ning just cause o authorized cause, Suroy na Libs. Kini pipilan lang ni kalugas para nako dili tanang trabante ang na familiar na ning just cause o authorized cause. Ikaduha na kong pautana mao nga I hope nga upon knowing these terms prescribed by the Department of Labor by the labor law, inyo nasabtan pod, no? Dili lang pingis nga pagkasabot sa kahulugan sa just cause, dili lang pod pingis ang pagsabot ninyo sa kahulugan sa authorized cause. Apan lawom nga pagsabot ninyo para makashare kamo, para hatag po ninyo ang maong nga explanation sa inyong mga kauban, mga higala og mga kaila. Ang tumugog tuyo para makamata sila. Kaya na yung mga empleyado part nga balasubas, naagyod. Nasa yung mga empleyado nga mainampingon sa ilang trabaho. Pero di ginumawala ang balasubas part, labi na ko naka hit na. Kaya ang magpatigbabaw di naman ang reasonableness, justification lugar sa iyahag mga gipangkuri-kuri di sa opisina na yabag naman silbi. So kamo nga nasayop mo nini, you have the obligation to share. Nga gani partner mo, di kini mo kana, mo ni mo na, ato din mo kana, na ba? Kadyot lang kay hait yun yung nasisi na kong kuko na bantay ka lang unya. So, malang lugar na, Mr. Libs, Suroy ni Libs. Oo. Kadyot, sakto ba to? Suroy ni Libs? Si Junjun man naman, Suroy ni Libs. Oo. Okay. Gikanta or adtutan ni Laagan nga angkol. Sir Frank, please enlighten me. Ay, mura kog solar lights, no? Kay di ko hanas sa balaod kinsa di ay ang ga-decide sa ga-decide nga si Marlon Tabak ang ipalingkod sa konseho ang mga barangay kapitanis ba sa syudad o ang mayor sa dakbayan if naa sa balaod sa mga kapitan. Ang balaod kabahin nini nag-provides nga kung kinsa ang makakabayo, kung kinsa ang nauyunan nga mahimong presidente sa ABC, sa Association of Barangay Council, siya automatic na membro sa konseho. Nga sa ato pa, bisan o baka ang ato ang ipalingkod diha, silbing presidente sa ABC, ang maong baka, because of the position nga siya ang presidente sa ABC, mahimo siya nga membro sa konseho. Mo nang dagang kayong galangas nga gusto silang mahimong presidente sa ABC kay ang ilang tanaw, after that, representante na dayon sila sa Association of Barangay Council. Na ang magtugot sa pagpalingkod na kinabag-an mayorya. Di man ka makalingkod og minority ka lang, minority votes lang imong madala.
doon dito sa majority. Si Tabak, resulta sa majority, may nahimo nga executive vice president. Gitudlo siya sa vice sa kinabag ang membro sa ABC. And so, nahimo siyang executive vice president. Daw ba karon? Kay ang presidente si Alam Lim nagpapili man as a regular member sa City Council din sa atong syudad. Ug nya buenas kaayo ni Alam Lim kay nahimo siyang kagawad, napili siya sa katawhan. Nga nantong pangapanahon na ABC president siya. So ang senitabo, automatic nga nabakante ang posisyon pagka presidente sa ABC. So automatic man, bakante man, ang posisyon or si Tabak nga naglingkod, assistant Selby or vice president ni Lim netong mga panahon na, automatically, by succession, ni Saka ang iyahaga posisyon na himo siyang presidente sa ABC. Pagka-presidente na, uy, duwa-duwa kay nanghingon man ang balaod, kinsay presidente, automatic nga membro ex officio sa City Council or sa mga konseho sa tibok nasod kay kini nga balaod mauman ang gisunod nini ang local government code. Mao nang nahitabo. O wa man magapamugo si Tabak. Wa ko kadungog nga kinang nanakog yun kinang. No, it is because of the position. Mura ba o gialsa siya nga ikaw na ang amadya? Dali dire. Arita dire. Ikaw na ang presidente sa ABC. Ingon na nakasimpol. Nga bisag kinsa atong palingkuron, mahimo gyud siyang membro sa City Council. Mao na ang gabayan. Nakatuo sila nga dili mahimo, may lang pagtuo. Gatuo lang sila. Pero unwritten, sila gay mohimo na nga palisi. Perma kuno 64 kabaga kapitanes niya nag-declare nga loss of confidence. Pero kung imong balikon, silipon nimo ang gabayan nga gilatid diha mismo sa ABC bylaws, wala. Sila gahimo-himo lamang. Pero kung imong reviewon ang gabayan sa bylaws sa ABC, kanang ilahang gisunod karon nga bylaws, na nakasulat diha. Nga pwede, nga musaka ang iyang posisyon. O nga nung mangita pa mataglalis. Muna nga, ang ilahanan na ilag yung palagputon si Tabak. Garbo na nila. Tiyo mo na, 64 na pilde. Mutong ganin na buntag, nalagpitan ko na. Po, amot naman sa ilang kasuko ni Tabak. Na, mao na, agig tubag sa pautanagikan ni Laagan nga angkol. Okay, September Virgo, Noda Berita. Sir Frank, giterminate akong igagaw. Giterminate ko no iyang igagaw. Oo. Giterminate akong igagaw kalit sa kompanya nga way igong rason. Provisionary lang siya. Naaba daw siya katungod mag-demand og written explanation. Pwede ka man. Pwede. Provisionary lang siya. No? Di man kay kuha man due process man, mura man nagpangitaon sa Department of Labor. Ang Department of Labor would like to discourage outright dismissal, termination of the employees in the company. So tagaan na to siya og due process. Ang kahulugan sa due process, notice and hearing. Nasa ato pa imong pahibawon. Example, nakasala mao nga empleyado. So dito niya sa imong notice, no? Ay notice man
explain within 24 hours why nana you cannot or why you will not be etc. be suspended for nana. So nadawat sa empleyado. Pagdawat na sa empleyado, receive copy. Pagdawat sa mga empleyado, mobalos dig suwat ang empleyado nga ako magod kalibangon nito mga panahon na ma'am kana sir pasilo lang ko nana. So kana nga rason must be addressed to the 5 senses of the management. Pananglitan karon ang management dili makadawat sa mga rason. Unsay buhaton sa management? Ang management will have to issue its decision. Unsa may decision, bahala na sa management o unsa. Kay na-comply na ang due process. So kung pangatanong siya sa labor, na ba due process na? Na yung tubag ko. Kita na ninyo. Unsa may tubag, tanaw na ko kay marites ko ta. Ay, mau ba di ay? Mau di ay. Mau di ay. Nana, there is already a due process. Pero it will not stop requiring the management to pay at least 15 days in a month for every year of service. Pero kini, provisionary man. So gamay lang, maybe less than 6 months, pro rata lang ang inyong paghatag. Okay? Nalasige. Si September go. Oo. Kanang provisionary, strictly speaking, nas balaod. 6 months. Okay. After 6 months, kung gusto ka pang kay why there is a requirements of 6 months para ipakita nimo ang imong competence, para ipakita nimo nga ikaw ang yan ka nga tagaan ka na ng mao nga trabaho. So you demonstrate your capability, your ability nga mo trabaho ka, ang yan ka nga mo trabaho for 6 months. Karon, within a period of 6 months, kung dili siya makapasar sa standards nga gipasidaan sa mga kompanya, dili ma-follow. Pwede ka bang ma-retain usa? The answer is yes. Now, please take note nga kung dili ka makapasar sa standard, ang presumption na after 6 months wala ka, terminated ka na, di ka na mag-argibyar. Kay 6 months mo naman yun ang provisionary. Pero, ang management, nahingawan nimo nga buutan ka, tarong ka, ingon na kuan lang, may pagka-adik-adik ka lang. So, ingnon din ka sa kumpanya, okay, nakita na ko imong abilidad. You pass certain standards, our requirements, insofar as this office is concerned. But what we have noticed is that you are fond of committing absences. Adik ka man. Okay. What is the remedy? Mingon din kumpanya. Tungod kay ingon niya na, tagaan ta ka og chance for additional 3 months. Ipakita ang imong abilidad nga nag-reform ka na sam. Mahimo ba na? Gitugutan ka na sa balaod. So ikaw po, gitagaan ka og kaya ang presumption god sa uban, automatic regular. Dili. Kay kumaingon ka nga, sir, grabe, ma'am. Kuha na ko, ma'am. 6 months regular na ko. No, you cannot ask for that. Dabi i-evaluate imong performance. Maingon siya, maingon na niya ang management nga, badiya, wa kami angay. Gusto ka yun? Sige, tagaan tagag additional period. Para mausab ang imong pagpanarbaho, ang imong abilidad, ba imong efficient. Mahimo ba na? Nganong dili man? Diba? So, open silbi. Ang pagtuog sa uban, once ka magtrabaho ka og 6 months, yung pagkaugma ka 6 months na, automatic ka ng regular. Dili na.
Total og monitored man imong performance na may HR. No? Pag abot og 6 months, pwede ka na, you may receive an appointment nga ang status nimo regular ka na. Pero kung dili, maistoryahan ka gyud. Nga kuan ka man, murag maproblemahan ang among opisina nini. Okay, sige ka mang absent. Ipatrabaho ka, sugod ka og alas 8 buntag, tungha ka alas 8:40. Usa man na efficient lugar na. Di ba? So, ingon na while the company has that duty to oversee the welfare of its employees, at the same time, ang mga empleyado has also the duty to reciprocate the required duties and function nga gi-impose diha kanimo. Dili kay bisa tuo ka man na ng tawahan na sus kung tuo na ayaw. Ikaw mao nang batasan nimo di ka gyud mo asenso do. Wa ka ginadang nga pagkatao. Okay, sige kadyot lang ha. Katukang September Virgo. Sige. Rodney Rakinrula, Nula Veritas na misilingan Sir Frank. Unahan lang sa mua. Usa na kadekada nakapark daplin dalan duol sa ilang balay. Ilang guba nga sakyanan. Og halos wa na pud tao gapuyo dito sa maong abandonadong madin. Abandonadong balay ug nabilin ang guba ng sakyanan. Asa ta makapangayog tabang nga pwede nga ituwing na ang daan nga sakyanan nila aron maglisod aron di maglisod ang mga pedestrian. Primero, kunaan ni sa mga subdivision, diha ta mo duol sa Homeowners Association President. Kung panalitan wala, diretso ka sa barangay. Coordinate sa RTA sa susamang bahin para maplanuhan pagbira kanang maong sakyanan og i-dispatcher na lang nato na ko na mahimo. Kay na may mga term diha sa mga shopping sa mga auto shop operators kanang storage. So pwede po na sila mapabayron na to, pabayron. Amot og practice mag yun na kanang na storage fee. Kana kung pananglitan gi-abandon nila silang kaugalingong property, maglisod ta og sulod. Dili ta basta-basta maka unsa ni kining taak sa ilahang property. Nakapark daplin duol sa ilang balay. So klaruha sa kung open space ni or public property, mahimo nga obstruction, mahimo nga kini ihiklin sa laing lugar. Pero kung pribado nga kaning property nga mo ay parkingan, wag itay mahimo na nakailaban na. Pero kung nakasol kini sa lain nga mga tao, panahon na nga mo take action ang atong barangay or dili ba ang hingtungdan nga Homeowners Association. Okay? Alright. Gikan ni Melbourne Aturo do Bagpi. Sir Frank, kang Sir Doda Berita, Sir Frank, kung ang usa ka minor de edad nakakomit og kaso sama sa pagpatay, pwede ba siya kuhaon nga testigo sa iyang kaugalingong kaso? Yun lang. Pwede ba siya kuhaon nga testigo sa iyang kaugalingong kaso? Naman yung mga testimony nini kay resulta sa investigation. Kadto magamit naman to. O magamit man to. Kadyot lang. Usan nga kaso? Commit ng kaso sama sa pagpatay. Gipatay lugar. Minor. O pwede ba siya kuhaon nga testigo siyang kaugalingong kaso?
kuha man siya kapidabit, normal. Oo. Siguro ambot nimo ipasabot para gyud nga ma-filean siya sumbong, ma-filean gini siya sumbong. Pero ang pagpahamtang sa penalty will be suspended. The judge cannot pronounce its judgment towards the accused ngadto sa usa ka batan-on nga akusado nga nakapatay. Why? Because he is still a minor one. Minor de edad pa siya. So ang pagabuhato na hatod na siya dito sa usa ka reformatory center, usually managed by DSWD o siguro sa padiha nga mga center diha. Pag-abot niya og 18 anyos, dito pakanaugan siya sa hukom kay dili naman siya minor age, majority age naman siya, pwede na din siya mapreso. Pwede na dayon. Kanang makatestigos o testigos sa iyang kagulingong kaso, normal man nakapatay ka panlitan, makross-examine ka yun. Mag-testigos ka wa kay sala na may gabantay ni mo pikas nga abogado. Siya unsa walay sala. Oh, niya mga affidavit nakalantaw sa maong krimen, ikaw magigaluba. Oh, Your Honor, akong tawgon ang maong saksi sa maong krimen si Pedro de la Cruz. Oo. Ako itong palingkuron, Your Honor, dili sa kuan kining witness stand. Mao siya sa normal ka na sa usa ka akusado. Normal. Magtestigos ka yun. Ikaw rin may makaluwas sa imong kagalingon. Normal yun na. Diba, kung makaluba ka, dado ka sa pulis, kuhaan kag testimony, kuhaan kag affidavit. So, that refers sa imong pangutana, may mo mga mutestigo siyang kagulingon. Mutestigo, labi nagwa si saksi, na siya ko'y panalipod siyang kagulingon diha. Okay, nalasige, Oliver Ampol na Luwal is watching. Nangutana kanina kaganyan na si Melbourne Aturo Dumagpi. Okay, Erlinda Elibera, sabay apelido na to ha. Murag Mendoza no? Murag wa man makumplito yung apelido. Noda Veritas, may hapon Sir Frank, na ako'y pangutana, ang akong papan nakapalit og yuta noong 1966. Ang nagbaligya ang mama kay namatay ang nagbaligya ang mama kay namatay man ang mama. Dini murag galibog ko da. Oo. Okay, kadjut lang atong inayo na to ni pagbasa. May hapon Sir Frank, na ako'y pangutana. Ang akong pangutana, ang akong papa nakapalit og yuta. Okay, kapalit. 1966. Ang nagbaligya ang mama. Kay namatay man ang mama. Libog ko ni ma'am. Oo. Ay dali og type. May baw ko na apay mga gusto nimong isuwat nga mensahe pero gaon na lang imong una-una morning ni abot na ko dire. Ako pod apektado kay di kay nako ma-decipher ang imong mga mensahe. Kay namatay man ang mama, wala pod nakabalo ang mga anak nga gibaligya ang yuta. Okay. Pagkabatay si ang mama, gibaligya pod sa anak ang yuta pod karon sa 2024. Sir Frank, unsa bay ba po ang nga gibaligya man sa mga anak sani papel ra ang among kasabutan. Di ba sir,
ang part lang ilang mama maoy nabaligya sa amo ug ang iyahang mga dot lang ha iyahang pasilo alang ko kakaputol-putol po ni ato amo ra ni typewriter nga hingo na bitaw og koan mga litra gibaligya man sa mga anak papel ra ang among kasabutan papel man yun na alang blood compact oo di ba sir ang parte ilang mama maoy nabaligya sa amo og ang iyahang mga anak nabaligya pod suduha ka bahin Sir Frank di ba ato lang ni ha this is as far as I can comprehend the question no akong pagsabot mao ni dunay property gipanag-iya ni mama okay gibaligya niya karon ang mga anak nagbaligya pod may akong pagsabot general principles lang ang atong pag-iskot nini ha para masabtan ninyo mayo kay basin ambot niyong ipasabot nga ang mga anak nagtuo nga kato nga property ilaha to or wa ba kato nila mahibawi nga nabaligya na mo man ni ang kinaraan good verbal kada ato verbal sabot-sabot lang dapat naagi mga papilis sa ingon nini nga mga baligya karon kung ikaw usa ka ginikanan mahimong mama ka or papa naa kay propiedad gusto nimong ibaligya ang pangutana mabaligya ba na nimo nga naa ka may mga anak ang tubag oo ang ginikanan makabaligya sa maong propiedad bisan og ang ginikanan dunay mga anak. Si papa ug mama pwede makabaligya sa ilahang propiedad bisan og si papa ug mama dunay mga anak. Nganuman, wala ba day katungod ang mga anak nga manginlabot sa property silang papa ug mama nga gibaligya man sa laing tawo? Ang tubag, wala. Ay na nakasimple. Nganong wala may katungod na Sir Frank? Tungod kay buhi pa ang mga ginikanan. Dili sila makapanginlabot. Kung nung sa desisyon sa mga ginikanan, ang mga anak maglaway lamang. Wa sila kagahom, wa sila katungod. Makahimo ka lang siguro suggestion, ma. Kining akuan, ma, na makaniha, palitib kung krasuni sumahalinan ka. Mura na inyong mahimo. Pero as far as the decision to dispose the property, the children, the compulsory heirs, butang talan sa pagasulti, have no absolute right to claim and participate in the decision such as the disposal of a certain property owned by their parents. Wala ka mo'y katungod ni ana. Ang balaod nag-describe nga ang inyong katungod incomplete. Sa ato pa kumpleto pero dili kumpleto, incomplete. Dili pa kumpleto. Nganong di man kumpleto? Makumpleto na kung mamatay na ang ginikanan. Aya pa mapasa ang pagpanagiya na nang maong luna sa yuta, diha ninyo. Munang mag-away kasagaran ang mga anak, pagsunod sa mga kabilin gikan sa ginikanan, mao kana siya. Sa ato pa, kining sitwasyon, mga nakibaligya, matingal ako nga nung nabaligya. Siguro wala klaro nga papilis. Na ang away din eh. Sakto ba ang pagbaligya kung patay ng ginikanan? Yes, kasi sila na may tagiya. Pero mintras santo buhi pa si mama o si papa na namaong propiedad, wa tay labot, tinuod mga nakta. Pero ang atong katungod, incomplete. Ang civil code nag-describe na nga
klase nga katungod nga inchoate right. Ingon na. Sagod ang feeling na to, labi na kung paminaw na to nga hasindero atong ginikanan, to sa Bukidnon, to as Talakag, halapad kayo ang carrots nga tinano, mga pitsay, kung sa paniha dito sa kabukiran. Paminaw sa mga anak, mura pong ato, dili na inyo. Tinuod lang. Ang inyong katungod, dili kompleto. Pero, misnomer naman na, kanang ingon nga, dako kay may Jesus Maria Santissima. Wa mo labot sa mga desisyon ni Papa ug Mama. Pagpaabot o paghuwat o pagpaabot lang kay moabot ra na ninyo. Mabot ra na ninyo. Akong pangutana ni imo pangutana unsa may mga papeles to prove that there is a fact of selling this property to another person. Kay basig wala. Di po ta makaingon nga multiple sale. Kuwa man tayo basihan nga there is a sale. Unsa may kamatuoran, ma'am? Ma'am Linda. Unsa may kamatuoran nga nabaligya ug nahalin ug napalit. Mao na. So I hope nga nakuha ninyo, no? Now, Ma'am Linda, kay mo ko nga daghang mga fill in the blanks panini sa imong mga pauta na ingon ko lagi kaganina nga basin og naapay daghan nimo isulti pero dili na lang din ni dali ka basin, no? Basin lang. So I hope nga nahatag nako ang clarification may tugod din. Ilabi na kung mag-iskot kita sa pag-dispatch sa atong mga property sa mga ginikanan. Naamagoy mga anak. Manang naay mga kaso nga ipan disinherit ang mga anak. Kay ang mga anak na kay mulagi kasina nya adik-adik pagyod dili makasabot. Di makasabot. So masina nga ilang silingan gwapo kay sakyanan nya 4x4. Grabe kayo nga kuan. Ay sos Maria. So maingon din sila nga kamisan magpalit minana. Akong inon akong dad nga katong mga yuta na mo dito sa Talakag nga mga daghang repulyo amo to ibaligya kay magpalit sa ko og Raptor. Sos Maria. Maning pait. So ingon na lang ni ana, Ma'am Linda, kung naminop ka ba no galing, ug wa pa nimo palungan nimo radyo diha. Alright. Kadiyot lang ha, napabailain nga pangutana. So far, nahurot na pangutana. Napadala speakers? Jess? Nagpadala speakers, Jess? Wala. Kay aron nga matagad na to ang mga pangutana. Kay mahiubusan na sa ata, naana sa'y mag-text nga, mauni, kapadala ko, pero wag yun. Ay nata. Naanad na ta ni ana. Ha? Sige. Kanyot na napabatay oras. Natay 4 minutos. Kaganina, nag-istorya may nalakbitan na mo. Kay doon nami amigo si, adi ko lang ngalangalan, amigo na mo, na pangayog tabang sa opisina ni Congressman na Lordan, kay anak na sa ospital. Pero istorya, kani siya doon ay kaso nga kriminal. Siya lugar ang nanumbong. So, para to clarify, no? Para to clarify sa mga bulahaton, ilabi na sa mga kasong kriminal. Ang pag-file og kasong kriminal is the duty of the prosecutor. Meaning, piskalya. Nganuman, tungod kay kasong kriminal, nanginlabot ang Republic of the Philippines niya na. Kay giladlad man ang mga offenses diya sa revised penal code.
Mobitaw na kasagaran sa mga kasong kriminal na diha Republic of the Philippines versus so and so. Tibok Pilipinas ang imong kontra. So that ang tibok Pilipinas will be represented. Mao na nga kita sa tibok Pilipinas daghan ta og mga prosecutors, mga fiscal nga mag-represent sa mga nasad-an, mga offended parties, ilabi na sa mga kriminal. Katong amigo na mo, offended party siya, so labanan siya sa gobyerno, pidagi sa prosecutor's office. Ingon pa ni Kwan, nga sige kung kunong dismiss, bagutbot. Siguro daghan lang mga bulaton. No. Nahisgutan na mo ang damages. Kini para sa mga kaigsunan nato, no. Ubos gud sa ato ang revised penal code. Unwa ko masayop article 100 tan-awan niyo diha. Persons liable with criminal is also liable with civil, or those criminally liable is also civilly liable. Persons with criminal liability. Nga sa ato pa, kung atong i-apply katong among istoryahan ni Ultra June kanina, dili makaklaim ang prosecutor sa damages, iya criminal lang nga aspect. Kay mao man ang balaod, kung siya injured man siya, no, hapit maputol ang bukton nito ba. And so, kung makaklaim siya damages, all the time pwede siya makaklaim. Pero dili na dayon niya magamit ang piskalya. Oy, wala tayo po. Anyway, ato ni padayunon ng atong discussion part. Kay wala tayo panahon og oras din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Basahon lang nato ang importante nga topic ni Ma'am karong gabi sa programang Kalipay nga Muluhutay. Sige lang, let's continue by Friday sa maong programang Nuda Veritas. Ano ang topic nga pag-isgutan karong gabi sa programang Kalipay nga Muluhutay? Ayaw pagsalig sa imong kagulingon para sa imong panginahanglan. Ang Diyos, ang Ginoo, may muhatag sa tanan. Ako malikon. Ayaw pagsalig sa imong kagulingon para sa imong panginahanglan. Ang Diyos, ang Ginoo, mao'y muhatag sa tanan. So mao na ang hisgutanan unya alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Muluhutay. Sa ngalan sa tungkuyog karong hapuna si JC diri sa Pikas, kami magaingon ang tao nga limpyo kasing-kasing dili matarog, tingali maglisod apan dili mahulog. Daghang salamat ug maayong hapon.